Salamat po sa aming mga kapatid at kaibigan na kasama namin ngayon. Thank you for each person beside us right now. Pinagyayaman niyo po ang aming buhay sa aming pagkakaisa at pagmamahalan at inaasahan po namin, O Diyos, na sa inyo pong biyaya, pag-ibig at liwanag, kami po ay tatanggap pa ng maraming pagpapala sa aming pagsasama-sama ngayong umagang ito. We expect this in your goodness, in your mercies, and in your love, in Jesus' name. At the heart of the Jesusness community is love and grace. Ito ay personal natin na paniniwala ayon sa mga turo ng Panginoong Hesus. At ayon din sa paniniwala na yan, sa paniniwala sa pag-ibig, sa pagmamahalan at biyaya ng Diyos, diyan nakaugat ang ating pamayanan. And so it is our calling. It is our calling, it is our duty to keep our community gracious and loving. Philippians chapter 2 verse 1 to 2. Sabi ni Apostle Paul, "So, does belonging to Christ help you in any way? Does His love comfort you at all? Do you share anything in common because of the Holy Spirit? Has Christ ever been gentle and loving toward you? If any of these things has happened to you, then agree with one another. Have the same love. Be one in spirit and in the way you think and act." Sabi ni Apostle Paul dun sa binabanggit niya sa church ng Philippi, sabi ni Paul, "Nabe-bless ba kayo?" Sabi niya gano'n. "Nabe-bless ba kayo? Na pagpapala ba kayo ng inyong pamayanan, ng inyong church? Pues, pagyamanin ang inyong pamayanan." How? Create a culture of love and grace. Kung nabe-bless kayo sa inyong kapatiran, kung marami kayong tinatanggap na biyaya sa pamamagitan ng inyong pamayanan, pues magmahalan kayo. Lalo nyo pang i-nurture yung isa't isa through a culture of love and grace. At yan ang ating shared reflection ngayong umaga. How can we build a culture of love and grace? Paano ba tayo bubuo ng isang kultura na tayo ay nagmamahalan, tayo ay mabiyaya sa isa't isa? How do we build a culture of love and grace? How do we keep this culture intentional, but at the same time natural? Yung hindi naman pilit. Yung natural siya na umaagos at nag-uumapaw sa bawat isa. How do we keep this culture intentional and natural in our community? At yan nga ang ating pag-iisipan, pag-uusapan, at nawa isa sa puso ngayong umaga na ito. The first practical thing that we need to learn to build a culture of love and grace, we need to welcome people. Welcome people. At pag sinasabi nating welcome people, hindi lang yan yung parang ginagawa sa mga usher natin na hello, hi, good morning. You know, welcoming is so much more than that. To welcome people, to open your presence, to open your arms, tapos tumanggap ng tao sa iyong kung tutuusin private na buhay, ang laking bagay nun. It's an important gesture. Welcome people is not just about saying good morning, hi, hello. Welcoming people means to allow people to have space to fit in and belong. Welcoming people means to allow people to have rest and restoration in that space. Pag sinasabi nating welcome people, hindi lang yan nga yung pagsalubong, pagbati. Ibig sabihin yan, bigyan mo yung space, yung tao. Hayaan mo siya dyan kung gusto niyang maupo dyan. Hayaan mo siya na makisalamuha. Bigyan mo siya ng konting space. Kasi malaking bagay yun dahil ikaw nadidistorbo ka doon. Kung tutuusin, gusto mo sana tahimik lang. But to welcome people, you have to open yourself up. At yun ang isang critical for a culture of love and grace. To welcome people. Psalm 122 verse 1. "I was happy when the people said, 'Let us go to the Lord's temple.'" Yan yung critical na element para sumaya yung tao na pumunta sa temple. Pumunta sa mga gawain. Yung nakakawili kasi you have a space.
Meron kang space doon na makakapag-isip ka. May space ka doon para maupo ka. Gusto mo magkape lang dyan at manahimik. May space to be rested, to be restored. Yung merong kang space na may nakakausap ka, na nakaka-edify. Kasi marami namang pwedeng kausapin. Maraming pwedeng kausapin kaso hindi nakaka-edify. Yung pagkatapos yung maghiwalay, parang bumigat yung loob mo. Wala kang problema nung nakausap mo siya, biglang may problema ka na rin. So, hindi ganun yung space na kailangan sa loob ng church. You need a space for people na hindi lang siya literal na espasyo. You know, people are space. To open yourself up, to be inspiring, to be genuine, that is a space. Kaya, yun nga are you happy when you go to the Lord's temple? For people to be happy, to be excited to go to the Lord's temple, dapat may space. Dapat may open space. Dapat may intentional welcome. Jesus welcomes people. Ganun si Jesus, He welcomes people. And people are drawn to Jesus because He is welcoming. Jesus receives. Jesus gives space and accepts. John 6:37, sabi ng Panginoong Jesus, "The Father gives me my people, and every one of them will come to me. I will always accept them, and I will never reject them." Sabi ni Jesus. Kaya, si Jesus para siyang people magnet. Gustong-gusto ng mga tao na makitambay kay Jesus. Gusto nila, susunod-sunod sila kay Jesus kasi they feel rested. They will welcome with Jesus. And si Jesus, gusto niya lahat nakakalapit sa Kanya. Everyone is welcome with Jesus. Pati nga mga bata, di ba, pinapagalitan niya yung mga disciples. Ba't hinaharang niyo yung mga bata? Ayaw niyo silang lumapit. Kasi nga, Jesus is welcoming. Importante yon in a church. And mga kasama, we have to welcome people. To develop a culture of love and grace, we have to welcome people regardless of background. We have to welcome people regardless of social class, regardless of religious orientation. From time to time, laging may nagtatanong sa akin, Kuya, formal wear po ba sa Day by Day South Central? I mean, naman, di ba, ilang taon na tayo nag-church, tatanungin mo pa ako ng ganyan. Well, I'm glad kung may ganong impression na dapat din naman kasi mag-ayos-ayos ka kung pupunta ka rin lang ng church. Di ba? Hindi naman na pinag-uusipan yon. Pero I think the nature of the question is, pang-social po ba ang Day by Day South Central? Parang hindi naman yata yun ang tama. Pang-mayaman daw po ba kayo ang grupo ninyo? And just to be clear, we don't distinguish class. We don't distinguish class. What we distinguish dito sa grupo natin, we distinguish good behavior. So, hindi class ang dinidistinguish natin. Dapat dito, ang dinidistinguish natin good behavior. What we really require for everyone here is to learn to be loving. So, kahit na anong suot mo, kung suot mo man ay Gucci o Eloise, may Eloise pa ba ngayon? Wala na yata. Di ba? So, kung ano ba na suot mo, bahala ka dyan. Basta maligo ka, mag-toothbrush ka. But more importantly than your ayos, you have to be loving pag nandito ka. We will teach you to be loving kung nandito kayo. Para sa atin, ang lahat ay pwedeng makisalo, pwedeng makipahinga dito. Kaya dumito muna tayo. Sa dami nating iniintindi ng mga nakaraan. 'Di ba? Yung ilang araw na hindi tumitigil yung ulan, may pasok ba o wala? Parang ang dami-dami mong gagawin. Hindi mo naman magawa kasi nga baha. Yung dumito muna tayo, mag-enjoy muna tayo dito, magpahinga muna tayo. Let's relax habang nandito. Kasi we always imagine here in our community, nasa gitna natin si Jesus. And wherever Jesus is, there is rest. There is blessedness. Kaya sa inyo lahat, mga kasama, dyan muna kayo. Maupo muna kayo dyan. Iwan nyo muna yung mga alalahanin. Enjoy each other's presence. Enjoy the Spirit of Jesus here. Yun ang gusto nating ma-achieve every Sunday. Mark chapter 9, verse 37, "When you welcome even a child because of me," sabi ni Jesus, "you welcome me," sabi ni Jesus. "And when you welcome me, you welcome the one who sent me." Importante sa atin dito, everyone has space.
Pwede kang maupo dyan, pwede kang makihalubilo, gusto mo ring manahimik lang dyan, then go ahead. Basta pag nandito kayo, be rested. Be at rest. Find your restoration in the Spirit of the Lord. And I also need to add na, oo, we welcome people. Welcome ang lahat dito. Pwedeng makihalubilo, pwedeng makisalo. We welcome people. Pero syempre, mag-ingat din kayo, ha? Mag-ingat din kayo. Yan ang isang danger naman ng napaka-welcoming na church. Napaka-vulnerable natin sa kung ano-ano. Diba? Don't allow yourself to be vulnerable and be victimized. Sabi nga, di ba, be innocent as doves, but be wise as mga ulupong. So, kayong mga ahas. Diba? Be wise din. Kasi, yun ang vulnerability naman ng isang church. Yung parang inuuto-uto ka na maya-maya, nanakawan ka na, di ba Christian ka naman? So, wag naman ganun. So, we find our rest here and para mas ma-maximize natin yung rest, kanya-kanyang ingat din. Welcoming people, as you can see, ito pa lang ang pinag-uusapan natin. Welcoming people, as you can see, is a very meaningful ministry in itself. Napakalawak na niyan na ministry. Hindi lang kasi nga yan yung pag-hi, hello. It's about giving space for everyone. Romans chapter 15, verse 7, welcome one another, therefore, as Christ has welcomed you, for the glory of God. Ministry ang magbigay ng welcome, magbigay ng acceptance, magbigay ng space for each one. Because Jesus gives space. Tignan natin yung case study ni Paul. Mag-case study tayo sa istorya ni Paul. Nung siya ay nagsisimula, remember Paul, yung binabasa natin, yung mga letters niya sa iba't ibang church, hindi siya laging ganun. Hindi siya automatic na ganun. Before Paul was Paul, he was actually Saul, the Pharisee. Isa siyang Pharisee, isa siyang malupit, mahigpit na Pharisee nung bago siya naging follower ni Jesus. At isa sa mga talagang ginagawa niya, siya yung nagmamandate kung papatayin na yung isang follower ni Jesus. So ganun siya before he became Paul. At ganito dumalo yung transition niya. Acts chapter 9, verse 26 to 27. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to join the followers. So gusto niyang maki-join. But they were all afraid of him because they did not believe he was a true follower. Then Barnabas helped him by taking him to the apostles. Barnabas explained how Saul had seen the Lord and how the Lord had spoken to him. Barnabas also said when Saul was in Damascus, he had spoken bravely in the name of Jesus. So, dun sa kwento, hindi automatic na inaccept ng kapatiran si Saul for very obvious and practical reason. Dapat naman talaga kinikilatis. And as I have said, dapat naman talaga wise and protective tayo. So, chine-check nila, baka ini-infiltrate lang tayo ni Saul, tapos maya-maya papapatay na pala tayo. So, hindi automatic na accepted si Saul. Hindi siya agad-agad na, Paul, ang bait-bait. Hindi siya kagad ganun. Buti na lang, may Barnabas. Si Barnabas, doon sa binasa natin, siya yung nag-endorse kay Saul. Kinwento niya doon sa mga believers, lalo na doon sa mga leaders ng kapatiran na, ano na yan, nag-transform na yan. Oo, maraming pinapatay, pero nakita ko yung ginagawa niya for the Lord Jesus, etc., etc. At nakikita natin dito ngayon yung importanteng ministry ng pag-welcome. We need to be a Barnabas. We need to be a Barnabas. Kailangan may Barnabas sa loob ng church. Kasi nga hindi lahat ay automatic nakakalanding. For whatever reason. Si Saul, meron siyang record So dapat naman talaga siyang kilatisin. Dapat naman talaga siyang salain. Buti nga, may Barnabas. At kailangan may Barnabas. Ngayon, in transition, mga kasama, kung kayo naman yung bagong nakikilahok, kung kayo naman yung bagong nakikisama, kung kayo yung bagong nakikiisa, kaunting payo lang, kaunting reminder in order to build a culture of love and grace. Kung kayo naman yun, yung bagong nakikiisa, be lovable, be approachable, and be friendly. Kailangan yun Let's go back to the story of Paul.
Ganito kasi yung nangyari pa doon sa kwento na yan. Sa pagpapatuloy in verse 28, so in-endorse na si Paul ni Barnabas. Ang nangyari, Saul moved about freely with the followers in Jerusalem and told everyone about the Lord. Kaso, he was always arguing with the Jews who spoke Greek, and so they tried to kill him. But the followers found out about this and took Saul to Caesarea. From there, they sent him to the city of Tarsus. So itong Paul, dahil nga may record naman talaga siya, nung winelcome na siya, siya naman yung makulit. No? Away naman siya ng away, inaaway niya lahat. No? Lalo na yung mga Jew. Kasi nga, nakita na niya yung tama eh. Imbis naman na maghinay-hinay, lahat na lang inaaway niya. Inaaway niya yung mga Greek-speaking Jew, yung mga ano. Buti na lang, hindi siya sinipa. Buti na lang, hindi siya sinipa ng kapatiran. Ginawa, dinala siya sa may Caesarea, and then pinalipat siya sa Tarsus. We are relatively a new church, kung tutuusin. We are relatively a new church. Bagaman matagal na tayong magkakakilala, matagal na tayong magkakasama, in this new setting of ours, we are put in a new context of relationship. Parang sa mag-asawa, di ba? Mag-asawa kahit matagal na kayong kasal, araw-araw nagbabago kayo bilang mga individual na tao. Meron kayong mga bagong na-develop na ugali, meron kayong natututunan na bago, at bilang pagmamahal sa kabiyak, kinikilala mo ng patuloy yung asawa mo, right? Parang ganun ang church. Bagaman matagal na tayong magkakasama at magkakilala, this is a new context for us. Kaya dapat patuloy natin dinedevelop yung ating relationship. Makitungo, makibagay, makiramdam, at makibahagi. Tuloy-tuloy yan. Yun ang culture of love and grace. Parang sa mag-asawa, kailangan patuloy ang pagkilala, ang pagtanggap, at pagmamahal sa kabiyak. Meron at meron tayong kailangang ayusin pa. Meron at meron tayong kailangang pagandahin pa. So we have to do our best not to cause trouble, but to promote love. Love and grace inside the church. Avoid troubles. Kasi ganun ang tao eh. Nade-develop tayo, nag-grow tayo, meron tayong exposure pa iba-iba. And we have to do our best intentionally and as naturally as possible not to cause troubles. Kagaya ng mga classic trouble ng church. Ano mga classic trouble ng church? Chismis, hingi, utang, mga demands ng mga tao. So, yan mga typical yan na lagi nating mga nakakaharap. Lalo na yan, chismis. Parang ano yan eh, dead virus. Kala mo dead na yung virus. Yung pala buhay pa, nag-i-incubate lang. Ganun ang chismis. Proverbs 16:28. Gossip is no good. It causes hard feelings. And it comes between friends. Instead of chismis, you know what? Give encouraging words. Kaysa pag-usapan ng buhay ng iba, magbigay ka na lang ng encouraging words. Kaysa manghingi, ikaw ang magbigay.